Pinamigay nga ho natin eh. Hindi pala natin sila. Binigay nga nila eh. Yung isang mamamayang Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. So ano yung sovereignty? Yung sarili mo ngang mamamayan, yung kapwa mo lang naman Pilipino, ibinigay mo bilang handog sa kamay ng naglalaway na banyaga sa ICC. Anong soberanya? Bakit tayo kinakailangan bumili ng gamit o armas pandigma? Hindi nga natin mapakain ng murang bigas yung ating mga mamamayan. Unahin muna natin yung makakain, yung tutugon sa issue ng sikmura. Hindi yung F-16 jet na yan. Kaya po ang ating title ay yung budget at hindi F-16 jets. Marami po yun eh. 20 raw po yung pinopanukala ng Estados Unidos na bibilihin natin sa kanila. At the price tag of 5.58 billion United States dollars. Eh kayo na po mag-compute ngayon kung magkano in peso yan. 5.58 billion times. Lagay na lang natin 57 ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Yan po yung halagang yan. May pera ba tayo? Wala pong perang Pilipinas. Wala pong perang Pilipino. Kanya, may nagpapanukala na isa ring empleyado ng gobyerno, trabahante po natin mga Pilipino, sumasahod yan mula sa ating buwis, iuutang daw po natin. Iuutang na naman natin ng 5.58 billion United States dollars. Wala nga po tayong pera eh. Problema nga natin, lagi tayong deficit eh. Utang nga tayo ng utang eh. And for this year, like what I have discussed with you the other day, noong 2024, tayo po ay nagkaroon ng deficit or budget gap ng 1.51 trillion pesos. Pag may budget gap or budget deficit, kinakailangan po natin utangin yun. And that was 2024. For 2025, ngayong taong kasalukuyan, ang projected shortfall or budget deficit or budget gap ay higit na malaki, 1.54 trillion. From 1.51 trillion noong 2024, ngayon 2025, ang projected budget gap or budget deficit na kinakailangan punan, paano mo pupunan kung wala kang ini-introduce na bagong pagkakabuwisan, mangungutang po ang Republika ng Pilipinas. Pera nyo po yun, papayaran po natin pare-parehas, kaya dapat meron kayong pakialam. So, for this year, 2025, higit na malaki po yung kanilang projected budget deficit or budget gap. Ang halaga po ay 1.54 trillion pesos. I-compute nyo po yung binigay kong halaga. 5.58 billion United States dollars. Multiplied by 57. Bagsak na po yun. Mababa na yun. Yun po yung pinapanukalang utangin natin. Utangin natin. Tingnan po ninyo yung nangyayaring budulan sa kasalukuyang administrasyon. Binawasan po nila yung pondo sa 2025 budget doon sa military or armed forces of the Philippines modernization budget. Binawasan mo yung modernization budget ng AFP. And here comes now United States of America proposing that we buy from them 5.58 billion United States dollars worth of F-16 jets na tumugon naman itong isang empleyado na dapat na rin itong si Santin sa gobyerno, maganda raw na utangin natin itong pangbabayad sa F-16 jets. Pagkatapos ninyong katayin yung pondo ng AFP modernization, ang magiging panukala, mangungutang. Sinong magbabayad niyan? Again, uulitin ko, fundamental, it's basic. You do not spend more than what you earn. Parang budgeting lang po sa bahay yan. Kung ang ating net income kada buwan ay 10,000 piso, pagkasyahin yan ng isang buong mag-anak. Nandyan na lahat, pagkain, krudo, kerosene, LPG, pangbayad ng kuryente, pangbahon, pang araw-araw na gastos, lahat na. Hindi ka pwede
kung ang kinikita lang ng isang mag-anak o pamilyang Pilipino kada buwan ay 10,000 piso, hindi pwedeng ang gastos mo ay higit dyan. Hindi pwedeng 15,000 o 20,000 pesos per month dahil malulubog ka sa utang. At hindi rin solusyon na tayo ay mangungutang para punan yung kada buwan ng kulang. Malulubog po sa utang. Ganun din ho pagdating sa pagmamanage ng ating sovereign debt. Dapat ang target ay mapababa muna yung pambansang pagkakautang ng Pilipinas. Paano natin gagawin yan? Doon nga po papasok yung tinatawag nating fiscal austerity, yung ating pong fiscal discipline. Kinakailangan may disiplina. Paano? Hindi tayo pwedeng gumastos ng higit sa hawak nating pera. Kinakailangan may austerity. Ibig sabihin, kinakailangan marunong tayong magtipid. Yung mga hindi prioridad, huwag nating isama sa budgeting ng ating taunang national budget. Kagaya po ng iyang walang katuturang akap, yang walang